Natanong mo na ba sa sarili mo habang nakatingin sa pusa mo, ano ba talagang silbi mo buong araw, bukod sa matulog, ng 18 oras? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang malayong mga ninuno niya ay literal na humubog sa kapalaran ng mga imperyo? Isang mabalahibong sabutur lang, pero nagkakahalaga ng 20 milyong dolyar sa American intelligence. O kaya naman, baka wala tayong kuryente hanggang ngayon kung hindi dahil sa isang pusa. Kumusta mga kaibigan? Ngayon, babaguhin natin ang inyong pananaw sa kasaysayan. Kalimutan na ang boring na mga aklat aralin. Pag-uusapan natin ang tunay na mga Grey Cardinal ng sangkatauhan. Ang 20 pusa na umimpluwensya sa politika, nagpausad sa agham at nagligtas ng libu-libong buhay. Maghanda kayo dahil ang ilang katotohanan dito ay parang gawa-gawa lang, pero ito ang purong katotohanan. Tara na! Pero bago natin talakayin ang mga hirong may buntot na ito, balikan muna natin saglit ang kasaysayan. Ang relasyon ng tao at pusa ay parang totoong roller coaster. Sa ancient Egypt, itinuturing silang mga Diyos na nagkatawang tao. Ang pagpatay sa isang pusa, kahit aksidente pa, ay may parusang kamatayan. Seryoso, walang abogado ang makakatulong sa iyo. Pero sa medieval Europe, biglang nag-iba ang sitwasyon. Ibinansag na katuwang ng masasamang espiritu ang mga pusa na, sa kasamaang palad, ay nagdulot ng malaking perwisyo sa tao mismo. Pero pag-uusapan natin yan mamaya. Sa loob ng maraming siglo, ang mga hayop na ito ay kasama ng mga dakilang siyentipiko, general at presidente. Naglalakad sila sa mga mesa kung saan pinipirmahan ang mga kasunduan sa kapayapaan at natutulog sila sa mga blueprint na bumago sa mundo. At madalas, ang kanilang pakikialam, sinasadyaman o hindi, ang naging turning point na nagpabigat sa timbangan ng kasaysayan. Simulan natin sa isang pagkakataon kung saan ang matinding pagmamahal sa pusa ay nagdulot ng kapahamakan sa isang sibilisasyon. Balikan natin ang taong 525 taon bago ang ating panahon. Ito ang labanan sa Pelusium. Mga Egyptian laban sa mga Persyano. Alam ng Haring Persyano na si Cambyses Ikalawa na sinasamba ng mga Egyptian ang diyosang si Bastet na inilalarawan na may ulo ng pusa. At dahil dito, naisip niya ang marahil pinakawalang pusong psikolohikal na taktika sa kasaysayan ng digmaan. Ayon sa alamat, hindi lang basta nagpinta ng mga pusa ang mga mandirigmang Persyano sa kanilang mga kalasag. Sinasabi pa ng ilang source na literal silang may hawak na buhay na pusa habang sumasalakay. Isipin nyo ang sitwasyon, ang mga mamamana ng Egypt, ang pinakamahuhusay na sharpshooter noong panahong iyon, ay bigla na lang nagbaba ng kanilang pana. Natakot silang matamaan ang sagradong hayop dahil naniniwala sila na mas mabuti pang matalo sa laban at maging alipin kaysa galitin ang kanilang Diyos at mawala ang buhay na walang hanggan. Kinuha ng mga Persyano ang lungsod ng halos walang labanan. Kaya naman, ang labis na pagmamahal sa mga pusa ay humantong sa pagbagsak ng dakilang kaharian ng Egypt. Malupit? Oo, epektibo. Walang duda. Ngayon, balikan naman natin ang ika-7 siglo AD. Ito ang kwento tungkol sa pusa ni Propeta Muhammad na si Muiza. Hindi lang ito isang simpleng kwento. Isa itong pangyayari na humubog sa pananaw at pagtrato sa mga pusa sa buong mundo ng Islam sa loob ng maraming siglo. Ayon sa kwento, minsan naghahanda si Propeta Muhammad para sa pagdarasal. Pero nakita niyang nakatulog si Muiza sa manggas ng kaniyang balabal. Ano ang karaniwang gagawin ng isang tao? Malamang, itataboy niya ang hayop. Pero si Muhammad, upang hindi maistorbo ang tulog ng kaniyang minamahal na alaga, ay kumuha ng gunting at pinutol ang mismong manggas ng kaniyang damit.
Nagdasal siya habang sira ang kaniyang kasuotan, tanging para makatulog lang ng mahimbing ang pusa. Ang kilos na ito ang nagbigay sa mga pusa ng espesyal na katayuan sa Islam. Hindi tulad ng mga aso na noon ay itinuturing na marumi o hindi kaaya-aya. Pinahintulutan ng mga pusa na makapasok maging sa loob ng mga moske. Hanggang ngayon, kung bibisita ka sa Istanbul or Cairo, makikita mo ang libu-libong pusa sa kalye na pinapakain at iginagalang ng lahat. At ang lahat ng ito ay dahil lang sa isang punit na manggas, libu-libong taon na ang nakalipas. Pero hindi lahat ng pusa ay ganoon kasuwerte. Balikan natin ang ikalabintatlong siglo, ang mga madidilim na panahon ng Europa. Ang Papa noon, si Gregory IX, Gregorio Ika-siyam, ay naglabas ng isang papal apuitas na pinangalanang Vox in Rama. Sa dokumentong ito, ang mga itim na pusa ay hayagang idineklara na mga kasangkapan o instrumento ng demonyo. Dito nagsimula ang malawakang mass hysteria. Libu-libong pusa ang pinatay. Sila ay sinusunog, nilulunod at walang awang sinisira. Akala ng mga tao, nililinis na nila ang mundo mula sa kasamaan. Pero naghiganti ang kalikasan sa brutal na paraan dahil sa paggambala sa balanse ng ecosystem. Dahil wala ng mga pusa, dumami ng husto ang mga daga. Sa mga dagang ito nakatira ang mga pulgas na nagdadala ng bubonic plague bacteria. Pagsapit ng kalagitnaan ng ikalabing-apat na siglo, ang Black Death o itim na kamatayan ay pumatay batay sa iba't ibang pag-aaral ng hanggang 60% ng populasyon ng Europa. Ano ang matinding ironiya? Sa pagpatay nila sa sarili nilang balahibong tagapagtanggol, sila mismo ang nagbukas ng pinto para sa pinakamalalang pandemya sa kasaysayan ng Middle Ages. Kung nagmahal lang sana ng pusa si Papa Gregory, malamang ibang-iba ang naging takbo ng kasaysayan ng Europa. Pag-usapan natin ang tungkol sa siyensya. Si Isaac Newton, isang dakilang physicist, may law of universal gravitation. Alam na natin yan. Pero alam nyo ba, may isa pa siyang invention na ginagamit ng milyon-milyong tao? Ang cat flap or yung pinto para sa pusa. Oo, yun mismo, yung butas sa pinto. Sabi nila, noong nagtatrabaho si Newton sa kanyang mga eksperimento sa liwanag sa Cambridge, palaging kumakalmot ang pusa niya sa pinto. Pinapapasok nito ang liwanag at sinisira ang setup ng kanyang mga instrumento. Kaya para hindi na siya tumatakbo, para pagbuksan ito, gumawa siya ng butas sa pinto. Pero, hindi diyan natatapos ang nakakatuwa. Nang magkaroon ng mga kuting ang pusa niya, ang dakilang henyo na si Newton, ayon sa alamat, nagbutas pa raw ng mas maliit sa tabi niyon para sa mga kuting. Hindi lang daw pumasok sa isip niya na pwede namang dumaan ang mga kuting sa iisang butas na pinagdadaanan ng nanay nila. Ibig sabihin, kahit ang pinakamahuhusay na isip, minsan nagbablangko rin pagdating sa simple at pang-araw-araw na bagay, lalo na kung may kinalaman sa ating mga furry friends. Pakinggan ninyo ang kwento ng isang elementong kemikal na aksidenteng natuklasan taong 1811. Sa kanyang laboratorio, abala ang kimikong Pranses na si Bernard Courtois sa paggawa ng salitre o saltpeter para sa pulbura. Panahon kasi iyon ng digmaang Napoleon, kaya mataas ang pangangailangan sa pulbura. May alaga si Courtois na pusa na madalas umupo sa balikat niya tuwing kumakain. Sa lab, may nakahanay na mga bote ng iba't ibang kemikal. Sa isa, may alcoholic extract ng abo mula sa damong dagat. Sa kabila naman, may sulfuric acid. Dumating ang sandali, biglang nagulat ang pusa, tumalon, at nabasag nito ang dalawang bote. Naghalo ang mga likido at bigla na lang napuno ang silid ng mga ulap ng kulay ube na usok. Nang humupa ang usok, nakita ni Courtois
ang mga kristal na may metalikong kintab. Ganoon natuklasan ang iodine or yodo. Ang sustansyang ito na matatagpuan ngayon sa halos bawat first aid kit at nakapagsasalba ng milyon-milyong tao mula sa impeksyon ay natuklasan dahil lang sa isang lampang pusa. Si Nikola Tesla, ang henyo na nagdala sa atin ng alternating current or AC. Pero saan ba talaga nagsimula ang matinding pagkahilig niya sa kuryente? Sa isang sulat niya sa anak ng ambassador ng Yugoslavia, ikinuwento ni Tesla ang isang pangyayari noong bata pa siya. 3 taong gulang pa lang siya noon. Gabi iyon, malamig at tuyo ang hangin. Hinahaplos niya ang itim niyang pusa na ang pangalan ay Machak at bigla siyang nakakita ng liwanag. Napansin niya na parang nagliliwanag ang kamay niya sa dilim at may mga kislap na lumalabas sa balahibo ni Machak. Ang tunog ng static electricity, ang crackling nito, ay rinig sa buong silid. Ipinaliwanag ng tatay niya na ang nakita niya ay pareho lang daw sa kidlat na lumalabas sa kalangitan. Nakaramdam ng matinding pagkamangha ang batang si Nicola. Tinitingnan niya ang pusa at naisip, kung gayon, ang kalikasan ba ay isa ring malaking pusa? Ang simpleng impresyong iyan, ang mga kislap sa balahibo ni Machak, ang nagpasiklab sa imahinasyon ng henyo na siyang nagbigay ilaw sa buong mundo. Sige, dumako tayo ngayon sa mga digmaan ng ika-20 siglo. Ang unang digmaang pandaigdig, digmaan sa trenches, putik, mga daga at gas. Opisyal na pinasok sa serbisyo ng militar ang mga pusa sa maraming bansa. Pangunahing misyon nila ang manghuli ng mga dagang naninira ng mga supply ng pagkain at nagdadala ng sakit. Ngunit mayroon pa silang mas mahalaga at natatanging papel, ang magsilbing gas detectors. Mas maaga nilang naaamoy ang gas kaysa sa mga tao at mas maaga pa kaysa sa mga kanaryo. May isang sikat na kwento tungkol sa isang pusa na nagngangalang Pete na naninirahan sa trenches. Isang araw, bigla siyang nagpakita ng kakaibang pagkilos. Sumisitsit at kinakaykay ang lupa gamit ang kanyang ilong. Napansin ito ng mga sundalo at nagawa nilang isuot ang kanilang gas mask ilang segundo bago pa man umabot ang ulap ng mustard gas sa kanilang posisyon. Nailigtas ng pusa na ito ang buong platoon sa simpleng dahil lang sa likas niyang galing. Naging sikat ang alamat ni Unsinkable Sam noong ikalawang digmaang pandaigdig. Siya ay isang pusa, kulay itim at puti, na tila nakipagsabuatan na kay kamatayan. Una, nagsilbi siya sa German battleship na Bismarck. Nang palubugin ng mga British ang Bismarck, iilan lang sa mahigit 2,000 tripulante ang nakaligtas. At kabilang sa mga nailigtas ay ang ating pusa. Kinuha siya ng British destroyer na Cossack at binigyan ng pangalang Oscar. Pero pagkalipas lang ng ilang buwan, hinati sa dalawa ng German torpedo ang Cossack. Nakaligtas na naman ang pusa. Inilipat siya sa aircraft carrier na Ark Royal. Akala ninyo ba ito na ang katapusan ng kwento? Hindi pa. Ang Ark Royal ay tinamaan din ng torpedo at tuluyan ng lumubog. Natagpuan si Sam na lumulutang sa isang piraso ng kahoy. Galit, basa, pero buhay pa rin. Pagkatapos nito, nagpasya na ang mga marino na tama na ang pagsubok sa kapalaran. Kaya, pinretire na nila ang pusa at dinala sa Pampang. Namatay si Sam sa natural na paraan sa Belfast matapos niyang buhayang lumubog ang 3 pinakamalalaking barko ng digmaan. May isa pa tayong bayani sa mga labanan sa dagat, si Simon na pusa. Taong 1949, nangyari ang insidente sa Yangtze River. Ang British sloop na Amethyst ay biglang inatake ng artilerya ng China. Nasira ang barko, sumadsad ito at ang init ay grabe. Sa paligid ay may mga bangkay, ngunit ang pinakakakilakilabot,
May mga hukbo ng daga na sumisira sa kakaunting pagkain na natitira. Si Simon na pusa mismo ay nasugatan din ng shrapnel. Tinanggalan siya ng mga doktor ng shrapnel at wala silang akala na mabubuhay pa siya. Pero hindi lang nabuhay si Simon, bumalik pa siya sa kanyang tungkulin. Kahit pilay, hinuli niya lahat ng daga sa barko at iniligtas ang mga tripulante mula sa pagkagutom. Bukod pa rito, araw-araw ay dinadalaw niya ang mga sugatang marino para palakasin ang kanilang loob. Si Simon ang nag-iisang pusa sa kasaysayan na ginawaran ng Dickin Medal. Ito ang pinakamataas na parangal militar para sa mga hayop na katumbas ng Victoria Cross. Ngayon, pag-usapan naman natin ang blockade ng Leningrad. Ito ay isa sa pinakamatinding at pinakaheroic na kabanata ng ating kasaysayan. Noong unang taglamig, ang pinakamalupit noong 1941 hanggang 1942, naubos kainin ang halos lahat ng hayop sa loob ng lungsod dahil sa matinding kagutuman. Bilang resulta, lubos na sinalanta ng mga daga ang Leningrad. Ang mga daga ay malalaki, agresibo, umaatake sa mga natutulog na tao, inuubos ang mga natitirang mumo ng tinapay, at mas nakakatakot pa, naging malaking banta sila sa mga koleksyon ng Hermitage State Museum. Nang bahagyang mabiyak ang blockade, ang unang-unang ipinadala sa lungsod ay hindi lang pagkain, kundi pati na rin 4 na pusa mula sa Yaroslav at Tyumen. Tinawag itong Miyaw-Miyaw na Dibisyon. 5,000 pusa ang ipinadala at idineploy sa lungsod. Naalala ng mga nakasaksi na umiiyak ang mga tao sa kaligayahan nang makita nilang naglalakad sa kalsada ang mga simpleng pusa. Mabilis nilang nilinis ang buong lungsod at ang mga museo mula sa mga pesteng daga. Hanggang ngayon, naninirahan sa Hermitage ang mga supling ng mga bayaning pusa na iyon at mayroon pa silang opisyal na pasaporte at status bilang mga kinikilalang empleyado ng museo. Ang kalawakan. Kilala nating lahat sina Belka at Strelka, ang mga aso. Pero sino ba ang nakakaalala kay Felicet? Siya ang una at nag-iisang pusa na nakarating sa outer space at nakabalik ng buhay. Nangyari ito sa France, taong 1963. Gustong-gusto ng mga Pranses na makasali sa space race noong panahong iyon. Pumili sila ng 14 na pusa at sinanay ang mga ito sa mga centrifuge. Ang pinakamahusay ay isang itim at puting pusa mula sa kalye ng Paris na may numerong C341. Kalaunan, pinangalanan siyang Felicet. Dinala siya ng rocket na Veronique sa taas na 157 kilometro. Naranasan niya ang zero gravity, matinding G-force, at matagumpay namang lumapag ang kapsula niya gamit ang parachute. Sa kasamaang palad, naging malungkot ang kanyang kapalaran. Makalipas ang ilang buwan, kinailangan siyang i-euthanize ng mga siyentista para mapag-aralan ang kanyang utak. Nakalimutan siya sa loob ng kalahating siglo. At kamakailan lang, nagtipon ng mga enthusiast ng pondo para sa isang bantayog bilang parangal sa matapang na astropusang ito. Ngayon, dumako naman tayo sa mga usapang espiya at sa panahon ng Cold War, CIA, at ang proyektong Acoustic Kitty. Noong dekada 60, naisip ng American Intelligence na perpektong espiya ang mga pusa. Kasi raw, nakakalakad sila kahit saan at walang pumapansin sa kanila. Ang plano? Kabaliwan. Operahan ang pusa. Itatanim ang mikropono sa loob ng tenga, ipapadaan ang wire sa likod, at itatahi ang transmitter antenna sa buntot. Ang operasyon ay tumagal ng maraming oras. Ang ginastos sa proyekto, batay sa iba't ibang ulat, ay umabot sa 15 milyon hanggang 20 milyon kung ibabatay sa halaga ng pera ngayon. At dumating na ang araw ng pagsubok. Ang unang field test, pinakawalan ng pusa mula sa van. Ang misyon, lumapit sa upuan sa parke kung saan nakaupo ang 2 target. Lumakad ang pusa ng ilang hakbang pero na-distract
tumakbo papunta sa kalsada at nasagasaan ng taxi. Kaya isinara ang proyekto. Ito ang pinakamahal at pinakabigong eksperimento gamit ang hayop sa kasaysayan ng intelligence community. Pero kumusta naman ang forensic science? Kilalanin ninyo si Snowball, ang pusa, taong 1994 sa Canada. May isang babaeng biglang nawala. Natagpuan ng pulisya ang jacket niya sa gubat at may mga bakas ito ng dugo kasama ang ilang piraso ng puting buhok. Ang dugo ay sa biktima, pero ang mga buhok mukhang galing sa pusa. Ang pangunahing suspek na dating asawa ng biktima ay may alagang puting pusa. Ang pangalan? Snowball. Nagdesisyon ang pulisya na gumawa ng isang hindi pa nasusubukan. I-test ang DNA ng pusa. Sa kasaysayan ng korte, wala pa talagang nakagawa nito. Kinailangan ng mga siyentista na gumawa ng bagong paraan mula sa simula para sa genetic fingerprinting ng hayop. At ito, nagtagumpay, ang DNA ng balahibo na nasa jacket ay tumugma sa DNA ni Snowball. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng mundo na ang balahibo ng pusa ay naging pangunahing ebidensya sa isang kaso ng pagpatay. Simula noon, nagkaroon na ng database ng DNA ng mga pusa upang makatulong sa mga investigasyon. Mayroon pa tayong isa pang kampyon laban sa krimen, si Fred, isang pusa. Noong taong 2006 sa New York, sinubukan ng pulisya na hulihin ang isang mapanlinlang na veterinaryo na nagtatrabaho ng walang lisensya. Kailangan nila ng isang pain na pasyente. Hindi pwedeng magpatingin ang isang ordinaryong pulis na nag-i-undercover, kaya kailangan nila ng may buntot. Ito na nga si Fred, isang palaboy na pusa na inalagaan ng mga empleyado ng piskalya. Inayos si Fred, naghanda sila ng kwento at dinala siya ng isang detective sa klinika. Sinuri ng manloloko ang pusa at nagbigay ng maling diagnosis. Sapat na yon para sa pag-aresto. Naging opisyal na secret agent ng pulisya si Fred. Binigyan siya ng badge at sumali pa sa isang press conference. Nakakalungkot, naging maikli lang ang kanyang karera, pero pinatunayan niya na kahit ang mga may maliliit na paa ay pwedeng maglingkod at magprotekta. Ibang usapan naman, magpolitika tayo. Kilala niyo ba si Mayor Stubbs? Sa maliit na bayan ng Talkeetna sa Alaska, sobrang inis ang mga residente sa kanilang mga lokal na politiko. Kaya, noong taong 1997, ang ginawa nila, isinulat nila sa balota ang pangalan ng isang kulay kalawangin na kuting, si Stubbs. At maniwala kayo't sa hindi, nanalo ang kuting, lalo pang naging seryoso ang biro. Si Stubbs ang naging honorary mayor at namahala sa bayan sa loob ng 20 taon. Wala siyang totoong kapangyarihan, pero mas marami siyang nagawa para sa bayan kaysa sa sino mang tao. Tumaas ng husto ang turismo. Lahat gustong makita ang mayor na umiinom ng tubig na may catnip mula sa baso doon sa lokal na tindahan. Kahit pamuntik na siyang mapatay, matapos siyang atakihin ng isang aso, nakabalik pa rin siya sa kanyang mga tungkulin. Ito ang isa sa pinakamalinaw na halimbawa kung paano naging simbolo ng protesta ang isang pusa laban sa korupsyon at sa pagiging inutil ng pamamahala ng tao. Mayroon palang opisyal na posisyon sa United Kingdom, ang Chief Mouser sa Opisina ng Pamahalaan o punong tagahuli ng daga. Mahigit isang siglo na ring nakatira ang mga pusa sa number 10 Downing Street. Sa buong ika-20 siglo, ang pinakatanyag ay si Humphrey. Nagsilbi siya sa ilalim ni Margaret Thatcher, John Major at Tony Blair. Pero ang balita, sinibak daw siya dahil sa asawa ni Blair na sadyang ayaw sa pusa. Nagdulot ito ng matinding kontrobersya at malaking gulo sa media noon. Ngayon, ang namumuno naman doon ay si Larry. 5 punong ministro na ang naabutan niya. Sina Cameron, May, Johnson, Truss
At Sunak, sila ay dumarating at umaalis, pero si Larry ay nananatili. Siya na ang itinuturing na simbolo ng katatagan sa politika ng Britanya. Pabiro ngang sinasabi ng mga mamamahayag na si Larry lang daw ang talagang nagtatrabaho sa gusaling yon, kahit na madalas siyang nakikitang natutulog lang sa may pintuan, harap-harapan sa tumpok ng mga photographer. Isang himalang pang-ekonomiya ang isinilang dahil sa isang pusa. Sa Kishi Station, yan sa Japan, isa itong linya ng tren na matagal nang nalulugi at pinaplano na talagang isara. Walang katao-tao sa istasyon. Ang nag-iisang naninirahan doon, ang kaliko na pusa na si Tama. Pagdating ng taong 2007, nagpa siya ang management ng Riles na hirangin si Tama bilang opisyal na station master. Tinahian pa siya ng maliit na cap bilang bahagi ng kanyang uniforme. At doon nagsimula ang himala. Mabilis na nag-viral ang mga litrato ng pusang hepe. Parang baha, dumagsa ang mga turista. Naglunsad pa nga sila ng mga espesyal na cat-themed na tren. Iniligtas ni Tama ang kumpanya mula sa tuluyang pagkalugi at pagbagsak. Ayon sa mga ekonomista, sa buong panahon ng kanyang trabaho, nagdala ang pusang ito ng kita na mahigit 10 milyong dolyar sa ekonomiya ng rehiyon. Kaya naman, sa Japan, umusbong ang termino na neconomics, ang epektong pang-ekonomiya na hatid ng mga pusa, si Oscar na pusa at ang kanyang tungkulin sa medisina. Sa isang nursing home sa Providence, Estados Unidos, may nakatirang isang pusa na may kakaiba at nakakakilabot na kakayahan. Si Oscar, hindi nagkakamali, ay nalalaman kung sino sa mga pasyente ang mamamatay na. Pupuntahan niya ang pasyente, uuklo sa kama at mananatili roon hanggang sa wakas. Napansin ng mga doktor ang pattern na ito. Kapag dumikit na si Oscar sa pasyente, nangangahulugan itong ilang oras na lang ang itatagal ng buhay nila. Nakapaghula na siya ng mahigit 50 pagpanaw. Madalas, mas tumpak pa sa hula ng mga nurse at doktor. Pinaniniwalaan ng mga siyentipiko na nakakaramdam siya ng mga espesipikong pheromones na inilalabas ng katawan na naghihingalo. Ngunit hindi si Oscar isang masamang pangitain. Bagkus, siya ay isang taga-aliw. Para sa maraming matatanda na nag-iisa, ang pura o huni niya ang naging huling matamis na tunog na narinig nila bago sila tuluyang pumanaw sa mundong ito. At syempre, hindi natin pwedeng baliwalain ang mga pusa na nagpabago sa ating internet. Si Grumpy Cat or ang galit na pusa. Ang tunay niyang pangalan ay Tartar Sauce. Ang kanyang mukhang laging nakasimangot dahil sa kanyang kakaibang ngipin ay naging simbolo ng buong henerasyon. Sumikat siya noong 2012 at mabilis na naging isang imperyo. Mga libro, pelikula at iba't ibang merchandise. Kumita si Grumpy Cat ng humigit kumulang 100 milyong dolyar para sa kanyang mga may-ari. Pinatunayan niya na ang isang meme ay hindi lang basta nakakatawang larawan, kundi isa itong malaking puwersang pangkultura at pang-ekonomiya. Sa totoo lang, ang mga pusa ang nagtayo ng modernong social internet na mayroon tayo ngayon. Nagbigay sila sa atin ng universal na wika ng emosyon na naiintindihan kahit saan sa mundo nang hindi na kailangan ng pagsasalin. At bago tayo magtapos, isang kwento tungkol kay Tibbs, ang pusa. Noong dekada 50 sa London, opisyal siyang nagtrabaho para sa Royal Mail. May sweldo siya na siyempre nakalaan para sa pagkain at may sarili pa siyang work record o talaan ng pagtatrabaho. 10 kilo ang bigat ni Tibbs at siya ang kinatatakutang bantay laban sa peste sa mga bodega ng post office. Pero hindi iyan ang dahilan kung bakit siya pumasok sa kasaysayan. Sa kanyang obituary na lumabas sa lahat ng pangunahing pahayagan, nakasaad, si Tibbs ang nagpapanatili ng kaayusan sa mga lugar
na hindi na kayang pangasiwaan ng tao. Siya ang naging simbolo ng working class sa mundo ng mga pusa. Isang simpleng manggagawa na ginawa ang trabaho niya ng perpekto. Ang mga ganitong klasing kwento ang nagpapaalala sa atin na ang kadakilaan ay hindi lang nakakabit sa digmaan o politika. Minsan, sapat na maging mahusay ka lang sa paghuli ng daga at maging tapat sa iyong tungkulin. Ganyan talaga sila, ang mga balahibong may-ari ng mundo. Mula sa pagiging Diyos-Diyosan sa Ehipto hanggang sa mga internet meme. Mula sa mga hukay ng World War I hanggang sa malalambot na upuan sa opisina ng mga punong ministro. Kasama natin ang mga pusa sa bawat importanteng kabanata ng kasaysayan. Nagbigay sila ng inspirasyon sa mga diskubre, nagligtas sa atin sa sakit, nagbigay ng ginhawa sa gitna ng pinakamadilim na sandali, at minsan, pinatawa lang tayo. Baka habang pinapanood mo itong video, may matinding plano rin ang pusa mo. Or baka nag-iisip lang siya na oras na para kumain. Ano man ang mangyari, tignan mo siya ng may paggalang. Sino ang nakakaalam, baka siya ang susunod na bida sa mga libro ng kasaysayan. Salamat sa pagsubaybay. Kung nagustuhan mo ang mga kwentong ito, huwag kalimutang mag-like. Iyon ang pinakamagandang gantimpala para sa amin at sa aming mga kuting. Mag-subscribe sa channel para hindi ka mahuli sa mga bago naming kwento. At ngayon, may tanong kami sa inyo. Aling kwento ang pinakanagulat sa iyo? Ang pusa bang espiya o ang pusa na astronaut? I-comment mo sa ibaba. Paalam sa inyong lahat at magkita-kita tayo sa mga susunod na video.